muling dinala ng Philippine Navy ang dalawa sa pinakamalaking barko nito mula sa PTPL Indonesia. Sa isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapalakas ng mga kakayahan sa dagat sa rehiyon ng Southeast Asia, ang Indonesian shipbuilder na PTPL ay malapit nang maabot ang isang milestone sa pagtatayo ng dalawang bagong 124 meter platform landing docks, LPDs, para sa Philippine Navy. Ang ambisyosong proyekto ay nakatakdang itaas ang mga kakayahan ng hukbong pandagat ng dalawang bansa, at palakasin ang mga ugnayan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Ang mga LPD, isang mahalagang bahagi ng modernong hukbong pandagat, ay nagsisilbing maraming nalalamang sasakyang may kakayahang maghatid ng mga tropa, kagamitan, at sasakyan, gayon din ang pagsuporta sa iba't ibang operasyong amphibious. Ang pangako ng PTPL sa paghahatid ng makabagong mga asset ng hukbong dagat ay kitang-kita sa masusing konstruksyon ng mga LPD na ito, na inaasahang magiging integral sa diskarte ng pandagat ng Pilipinas. Ang unang LPD, na naka-schedule para sa paglulunsad sa huling bahagi ng taong ito, ay kumakatawan sa isang kulminasyon ng precision engineering at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga eksperto sa depensa ng Indonesia at Filipino. Ang napakahalagang okasyong ito ay nakahanda na maging isang patunay ng husay ng PTPL sa paggawa ng mga barko, at ang dedikasyon nito sa pagpapaunlad ng seguridad sa rehiyon. Sa paglubog ng barko sa karagatan, nangangahulugan ito hindi lamang ng isang makabuluhang tagumpay para sa PTPL, kundi isang mahalagang hakbang din sa pagtupad sa mga layunin ng modernisasyon ng Philippine Navy. Ang konstruksyon ng LPD ay sumusunod sa mahigpit na mga pamantayan ng kalidad, na tinitiyak na ang sasakyang dagat ay may kagamitan upang mahawakan ang isang spektrum ng mga hamon sa dagat. Ang napapanahong paghahatid ng unang LPD sa hukbong dagat ng Pilipinas sa 2025 ay inaasahang magmarka ng bagong kabanata sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga advanced na kakayahan ng mga LPD na ito ay walang alinlangan na magpapahusay sa operational reach at responsiveness ng Philippine Navy na mag-aambag sa pangkalahatang maritime security ng rehiyon. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng PTPL at ng hukbong dagat ng Pilipinas ay binibigyang diin ang kahalagahan ng mga pagtutulungan sa rehiyon sa pagtugon sa mga karaniwang alalahanin sa seguridad. Sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng bawat isa, layunin ng dalawang bansa na lumikha ng mas ligtas at matatag na kapaligiran sa Timog Silangang Asya. Itinatampok din ng pagtatayo ng mga LPD na ito ang lumalagong tungkulin ng Indonesia bilang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng paggawa ng barko. Ang pangako ng PTPL sa paghahatid ng mga makabagong sasakyang dagat ay hindi lamang nagpapalakas sa reputasyon ng Indonesia, ngunit nagpapalakas din ng paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga bihasang trabaho at ang pagsulong ng teknolohikal na kadalubhasaan. Bilang karagdagan sa mga teknikal na pagsulong, ang proyekto ay nagtataglay ng diplomatikong kahalagahan na nagpapakita ng mga bono sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Ang matagumpay na pagkumpleto at paghahatid ng mga LPD ay magsisilbing simbolo ng pagkakaisa na sa lungguhitan ang ibinahaging pangako sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Higit pa rito, ang pakikipagtulungan ay nagbubukas ng mga daan para sa hinaharap na joint venture sa mga proyekto ng pagtatanggol, na lumilikha ng balangkas para sa patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng PTPL at ng Philippine Navy. Ang estratehikong partnership na ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng mas advanced na mga asset ng hukbong dagat at pagpapalitan ng kadalubhasaan sa mga lugar tulad ng maritime security at defense technology. Ang matagumpay na pagtatayo ng mga LPD ay naaayon din sa mas malawak na pagsisikap ng dalawang bansa na palakasin ang Association of Southeast Asian Nations,
ASEAN, bilang isang regional bloc. Ang isang matatag na kakayahan sa hukbong dagat ay mahalaga para sa pag-iingat sa mga interes ng pandagat ng mga miyembrong estado ng ASEAN, at ang kontribusyon ng PTPL sa pagpapahusay ng kapasidad ng hukbong dagat ng Pilipinas ay sumasalamin sa mga kolektibong layunin ng seguridad ng rehiyon. Habang ang PTPL ay malapit nang matapos ang dalawang platform landing docks, ang pag-asam para sa opisyal na paglulunsad at kasunod na paghahatid sa Philippine Navy ay patuloy na lumalaki. Ang tagumpay ng pagsisikap na ito ay hindi lamang binibigyang diin ang kahusayan sa paggawa ng mga barko ng Indonesia, ngunit pinatitibay din ang paniwala na ang pagtutulungang pagsisikap sa pagtatanggol ay maaaring magbigay daan para sa isang mas ligtas at maunlad na hinaharap sa Timog Silangang Asya. Ang estratehikong partnership na ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng mas advanced na mga asset ng hukbong dagat at pagpapalitan ng kadalubhasaan sa mga lugar tulad ng maritime security at defense technology. Ang matagumpay na pagtatayo ng mga LPD ay naaayon din sa mas malawak na pagsisikap ng dalawang bansa na palakasin ang Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, bilang isang regional bloc. Ang isang matatag na kakayahan sa hukbong dagat ay mahalaga para sa pag-iingat sa mga interes ng pandagat ng mga miyembrong estado ng ASEAN, at ang kontribusyon ng PTPL sa pagpapahusay ng kapasidad ng hukbong dagat ng Pilipinas ay sumasalamin sa mga kolektibong layunin ng seguridad ng rehiyon. Habang ang PTPL ay malapit nang matapos ang dalawang platform landing docks, ang pag-asam para sa opisyal na paglulunsad at kasunod na paghahatid sa Philippine Navy ay patuloy na lumalaki. Ang tagumpay ng pagsisikap na ito ay hindi lamang binibigyang diin ang kahusayan sa paggawa ng mga barko ng Indonesia, ngunit pinatitibay din ang paniwala na ang pagtutulungang pagsisikap sa pagtatanggol ay maaaring magbigay daan para sa isang mas ligtas at maunlad na hinaharap sa Timog Silangang Asya.